Sige, pag-verify, positive. O, yung sinasabi mo na ano, bababa na si Imong magpagamot. Totoo yan, sir, sabi ko. Pagkapit sa 8, sir, bumaba na si Commander Imong. Diyan talaga sa Buhangin, Davao City. Diyan sa mga madre nakatira. DMC ang check-upan. Binubuntutan ko na yan, sir. Hindi, sir, pizza 8, sir. Inumpisan ako siya binuntutan. Pumunta man ang nanay niya, sir, sa Kiblawan. Sunod ako dun, sir. Sabi ko ni Sir Bidino, sir, kaya sabi mo, sir, kahit saan lugar, sir, kaya makuha si Imong, okay na, kunin natin. So, nandito ngayon sa Kiblawan, sir. Sabi niya, ang layo. Sabi mo, sir, pero bita, sir, hintay ka lang, sir, babalik ito dyan. Kasi magpa-check up. Pagka pizza 15, sir, ng January, bumalik siya sa Buhangin, sa DMC, check up. Pagkatapos, hinatid na siya sa Dundoy compound sa Panabo, sir, sa squatter area na binilihan siya ng region. Kasama na niyang anak niya, sir, ng pamilya niya. Sinunod ko ng hapon, sir. Kawawa si Imong, sir, naglalaban na. Galing sa ospital. Pagkagabi, sir, sabi ko, sir, prepared ang tropa, sir. Luto na. Pwede nang kainin. Saan? Malayo, sir. Saan? Digo, sir. Putang layo. Sige lang, sir. Basta prepared lang. Ayaw kong sabihin, sir, baka mabulabog, sir. Sayang yung pagod ko. Basta pagdating ko dyan, sir, prepared lang. Pagdating ko, sabi ko, sige, Panabo tayo. Alas 12 ng gabi. Bakit talaga ako? Mas maganda tulog ng mga tao. Narinig ba ni Sir Bailon, sir? History. Clar, back up kami sa inyo. Yes, sir. Walang problema. Outer security. Kung sakali. Sige. Ang mali ko, sir, nagsurveillance ako, sir, ng may araw. Hindi ko sure paggabi, sir. Pero alam ko yung daanan. Last na kong survey, sir, alas 7 ng gabi. Before papunta ng batalyon para kunin ang trupa. Memories kong daan, sir. Pagpasok alas 12, sir, kaya patay naman yung mga ilaw sa labas. Nako. Galit ng trupa ko, sir, kasi di ko na natuntun kaagad, sir. Gabi, sabi ko, huwag mong salita. Hintayin niyo ako, putang ina. Kanina may ilaw. Usaraw na kita ko to. Ngayon pinatay pala yung ilaw. Di ko man alam mag itong mangyari. Mabuti, sir, pag tagal-tagal, mga 30 minutes, natuntun ko na, sir. Ikutin niyo itong kuha na ito. Bayo ito. Nandiyan sa loob. Biglang nagsindi ng ilaw, atakbo ako, sir. Bahala kayo dyan kasi kilala man ako ng pamilya niya, sir. Takbo ako doon. Pag pandar ko ng motor, pag nadala na nila si Imong, sabi ko, ang instruction ko, si Imong na at saka yung anak na medical, sir. Yung dalhin. Sinunod yung gusto ko, sir. Ang mali pala sa plano ko, sir, dapat dinala ko lahat para walang magreklamo. Di ko dinala, sir. Nagreklamo mga eskarapatan, sir, to Duterte. Tawag Duterte kay Presidente, sir. Ang usapan namin, Sir Urquia, sir, huwag talagang sabihin yan sa amin kasi ang usapan, i-series connection ko, sir. Kasi mabait pa niyo si Imong. Ako na mahala mag-TI. Binabantayan na pala ako ng MIG, sir. Pag umalis ako, nangihi ako, sir, kinuha kagad si Imong. Naggalit ako, sir. Sagutan kami ni Sir Urquia. Namula si Sir Urquia, sabi niya, Clar, huwag mo akong pagalitan kasi kuhan lang ako, batkom lang ako, order sa taas. Ngayon kung di natin sabihin, akong malalagot. Intindihin mo ako. Sige, sir. Tama mga kayo, sir. Pero ayaw ko na magtrabaho, sir. Ganyan ako, sir. No? Medyo asal mo, sir. Kasi siningil ako ng Alpha, sir. Binigay ko sa inyo ng Special Forces kasi tiwala ako sa operasyon nyo. Magaling kayo. At tama yung ginagawa nyo lahat. Kaya binigay ko sa iyo. Bakit binigay mo doon? Ayaw ko nang maniwala sa iklang na ako. Patawarin mo ako. Personal tayo mag-usap. Yun pala. Nag-order na si Presidente nga kung sino yung nagtatago ni Commander Imong kasi nagreklamo mga pamilya, ibig sabihin, gobyerno yung nagkuha. Wala sana nakakaalam, sir. Pero nung hindi na matiil, sir, nag-desisyon ng division, brigade nga, ilabas mo, itong nilabas si Imong, sir, kinuha doon sa batalyon. Nag-request pa kami, sir, sa naman, sir, nga, kausapin ko minsan. So ngayon, sir, kinausap ko doon sa, sir, sa MIG, hindi man ako kilala ni Imong, sir, kasi pag nakuha sa sir, nakapiring magagad. Nagsabi ko ako si John Claremont, siya, ikaw pala nakatulong ng asawa ko, anak ko, ako, yakap si Imong sa akin, salamat, sabi niya, mabait ka. Ngayon na, sir, pagkarinig mo yung Kinel Urquia, sir, sir Napuli. Paritin sir Napuli, sir, parang ayaw ko na magtrabaho kasi medyo lumural ako, sir, kasi ang usapan namin noon, sir, sa Alpha is 10% sa patong.
Nung nakuha sa imong sir, nawala man yung patong. Yung mga reward sir. Wala ka nang makuha hagilap sir na kape. O, tapos anong nangyari doon sa grupo matapos makuha yung si Imong? Pagka kuha ni imong sir, ang grupo sir, medyo dandahan nagkakalat-kalat na, dandahan kalat, marami nang nag-surrender. Kasi siya yung pinaka-leader doon. Yes sir. Nagkalat-kalat ng grupo sir. Tuloy pa rin ang monitor ko sir. Nung umupo na si Sir Napoli sir, sabi niya sa akin, Clar, tulungan mo ako Clar. Yung plano mo masunod. Sinong target sir? Sabi niya, si Jinggoy. Kaya ako sir, bigyan mo lang ako ng 3 months sir. Matagal mo yan Clar. Hindi biro yan sir, commander yan eh. Pero sa totoo sir, dikit ko na. Nakiusap siya sa akin sir, January 1. Mga January 2 or 3. Sir Napoli. Pero dikit ko na. Pasandirin ko si imong sir, ayaw man. Dumiskarte ako sir, develop ako uli. Doon ako mapatawa sir, may time sir na si Commander Jassy o si Jinggoy nagpatid ng barangay kapitan sir sa Banglasan papunta ng Monte Vista. Sasakay ng ano sir, sasakay ng bus papuntang Mungkayo. Doon pa lumapit sa pulis sir. Sabi ni Jassy o ni Jinggoy sir, sir, pwede mo kaming tulungan magpapara ng bus sir, papunta kami ng Mungkayo. O sige tinulungan ng pulis sir, binaran, pero hindi alam ng pulis sir yung pinasakay niya, si Commander Imog, si Jinggoy sir, si Jinggoy at saka si Jassy, yung BCO niya. Sabi ko, sige kap, trabahoin natin. Sabi niya, huwag ka lang magpaalam sa misis ko, sa akin lang, tayo lang dalawa. Pero huwag mong birahin dito sa bahay. Kundi nga. Sabi ko na sir, magaso ng isto sir. Sir, i-prepare ang trupa sir. Kasi, ang kilingso natin sir dyan, Kasoon Montevista, Kasoon Mungkayo or Banglasan Montevista o Prosperidad Montevista, Ilis Sarmiento. Yung playground sir. Irigudo natin yan sir, makukuha yan sir. 3 team. Pag daan isang team, parang water relay concept na yan sir. Parang bangka ba, pag dumaan ng ganyan sa water relay, gumanon yung water relay. Pag nawala na yung bangka, babalik. So ganun sir, pag lampas na isa, after mga 30 minutes to 1 hour sir, susunod yung isang team. Yun ang ginawa. I-prepare lang yan sir. Basta ganun ang gagawin sir ha, pag mag-go na ako. Sige, Clar. Pero yung isang yung isang unit natin sir, may guide yun, yung si Udol. Ang nangyari ngayon sir, tawag na sa kapitan, tanghali sir. O, Jun, nandito na, 4 sila ni Jinggoy. Nakain ko. Baka dalihin mo dito sa bahay. Hindi. I-text mo lang ako kung saan papunta ang direction. Pag nakaalis na sa bahay mo, sa tingin mo na mga 500 meters na sa bahay mo, i-text na ako kasi ako nang bahala. Pag mga after 1 hour to 2 hours, malayo na yan sa bahay mo. Sige John. Sabi ni Jinggoy sir, pagka alas 2, papuntang Ilis Sarmiento. Bato na ako ni ano sir, ni Sir Magaso. Sir, bahala ka na sir. Ilis Sarmiento ang going. Kinabukasan sir, ng hapon, inkwentro na. Hindi ko nalaman sir sa trupa. Yung tao doon sa lugar sir, tumawag na. Jun, inkwentro na si Jinggoy sir, 4 na sila Jun. 2 patay, 2 buhay. Pero bakit binuhay niyo si Jinggoy doon, Jun? Hapon na sir, mga alas 5 to alas 6. Na, takbo ako na sir na pulis sir. Sir, si Jinggoy sir, ang nabuhay, ang report sa akin kanina sir is 2 patay, 2 buhay. Tapos sabi ko, tuluyan yung isa yung buhay natin para mag-series connection ko. Sabi ni Sir Napoli, paano ito? Hindi natin makontak. Baka pinatay na yun sa trupa. Kako sir, ang sabi ko talaga, buhay yung isa. Tawag na tawag kami. Nagsira yung silence sa mga trupa sir. Kung basta sir, positive si Jinggoy yung buhay. Paano mo nalaman ka? Basta sir, nag-aalis sa akin yung mga tao ko, pagbuhay natin yan. Kinabukasan sir, tawag sa radyo. Linisan nyo yung wounded dyan. Kasi, kukunin na yan para ipagamot. Talaklar, salubungin na natin sa laak. Salubog na sir. Pag ganyan ni Jinggoy sa akin, ganyan si Jinggoy. Kuha ko talaga ako, sabi ni Jinggoy. Kilala mo ako, Joy? Oo. Sino ako, Joy? Jun Claramon. Kilala mo talaga ako, Joy. Tapos na, karga na sa Davao, sir. Tumawag naman ngayon siya ako may imbisiga sa Davao. Kasi hindi makipag-cooperate. Pinuntahan ko naman yan, sir. Sabi po kong ibat ko ni Sir Napoli, sir, hindi na sana dapat. Trabaho ako sa bundok, sir. Trabaho pa ako dito, sir, sa Kuwan. Marami namang intel doon sila pa sila.
pasensya Clar, kasi decision ni General Hulganza kasi hindi magkipag-cooperate. Pero nung bago niya, sir, biniro pa kung sir na pulis, sir. Texas, nasaan ka? Tumawag ako. Nasaan ka? Dito sa bundok, sir. Anong ginawa ko? Nagtrabaho. Sabi ni sir na pulis sa akin, mag-report ka sa akin. May reklamo sa'yo. Ano bang ginagawa mo dyan? Trabaho, sir. O bakit na yan nagreklamo? Harapin natin, sir, kung sino. O sige, nagbaba ako, sir. Harapin natin kung sino nagreklamo. Ganyan pa ako, sir. Pagdating pala, yun lang pala. Puntahan mo si Jinggoy sa Panakan. Kasi, ayaw magipag-cooperate. Pagpasok, sir, sitahin ako ng mga, sir, impe. Tsaka distable na impe, sir, na babae. Kasi nandun nakakulong siyang patuan, sir. Oh, ang akala nila, sir, tao ko ng patuan. Pagdating ko, sir, siyempre, maninigarilyo man ako, sir. Ganyan-ganyan ko sigarilyo, sir. Sabi ng mga impe, sir, putay, napaka-relax talaga ng mga taong patuan. Tinitingnan ko lang sir, yung isa sir, kasama natin si sa Basilan noon, si Laurente. Tapos yung isa, kabas ko sir, na training sa tanay nga, nag-lips to lips sa mouth to puwit to mouth, kaya nagsuntukan sila doon sa kabats ko. Dito yung, tapos sa sigarilyo pack, pagpasok ko sila, saan ka? Tandaan lang, mate. Ikaw, Sergeant. Laurita, kilala mo ako. Kasama tayo sa Basilan. Ano ka gagawa? Sira Foxtrot, pinapunta ko dito mag-imbisa ng Jinggoy. Mamaya kaming na si Popista, swerte kasi ihatid niya ako kay Jinggoy. ID lang sir, nakita ko ID. Totoo nga, kabats kita. Sige, pagdating sir, swerte, pasok na ko yung Jinggoy. Pagdating doon sir, nakahigas Jinggoy. Pagtingin Jinggoy, ako sir. Umupo ka agad. Kuha mo talaga ako dyan ba? Yan sir, kunyari nagkasakit, puro mga dose na yun sir. Puro na yung mga gadget pero di nila kaya kausapin sir. Maro Jinggoy. Jeff, pumunta ako dito Jeff, pang mag-usap tayo. Sabi niya. Sige. Sinong mauna Jeff? Ikaw mo desisyon sir pero ito sir. Kolektibo man ka sir, sabi niya. Ang kolektibo sir sa NPA na tawag sir. Intelligent man ka sir. Huwag tayong magbulpinay, huwag tayong magsilpunay. Kwento ko lahat ang nagawa ko sa pagka-NPA ko sa'yo. Pero walang cellphone. Kolektibo man ka, may memorize mo. Wala yung record nga. Wala. Ayaw niya record ko. Sige. Ginulat ko sir, ako na yung napasok. Kako, nag-NPA ka. Umakyat ka ng bundok, mag-NPA armado para matulungan ang kabus. Paano yung tinulungan ang kabus, J? Yung unang sagot ko sa kanya, tanong sir, marami. Anong naitulong niyo sa kabus? Simple na kayong banat niya, sir. Ang maoy, ng mga maoy nga kabus, na disiplina. Ang magnanakaw, na disiplina. Ang mga korupsyon, na disiplina namin. Kako yun ang problema sa kabus, J. Sabi, kung mababaw. Kami, J, sundalo, umakyat sa bundok, hahanap sa inyong NPA para magbarilan tayo para maubos ang NPA para matulungan ang kabus. Ang tunay na katulong sa kabus, J, kami. Ang problema sa suliranin sa kabus, J, is dili ng ganyan sinasabi mo. Edukasyon. Ang kabus, J, kung ka-eskwela, J, hindi niyo nawakan sa liig. Tama, mali siya, tama. Sino nakatulong sa kabus? Sino nagawa ng paralan? Kayo, J, NPA kayo, samot yung dinidin ng kabus. Bakit? Yung karsada, farm to market road, i-concrete, hingian ninyo, milyon. So ngayon, pagka nasira ang karsada, sisihin ninyo ang kontraktor kasi kurakot. Sinong una ng kurakot? Kayo. Sabi ko, hiningian ninyo. Pag hindi magbigay, sunugin ninyo yung ekwipo. So kayong NPA unang nagsira sa kabus. Tapos, yung Kupras J, harbisin dyan, kung nandyan yung karsada, mabili ang tagtin ang kilo, sa baba, 10 kilo dyan. Ngayon, kasi hindi matauran ng karsada, pag Kupras pa lang, saka, bunot, hanggang matuyo ang Kupras, magsahod na sa kabus ng 2 per kilo. Galing dyan, papunta dito sa makuha ng motor, kabayo, tag 2 ang kilo, 4 na. So, sa halip na J's, nakuha ng 4 size, pamasahe na po sa sakyanan, motor ba o truck ba, papunta dito sa mabilihan na talaga ng tag J's, 2 kilo. So, 4 na lang ang kabus. Paano kayo nakatulong? So, edukasyon. Pag napuno na yung ulo ko, sir, sa mga sagot niya, pasok ko CR muna ako doon. Ako save sa cellphone, sir, para may gawang report. Balik na naman. Tuloy investigasyon.
Sa time, sir, na nagsabi sa akin yung Gansa nga, paano ba ito maitigil yung nagrally sa gate? Kasi ang pagrally sa gate, sir, ang dahilan na hindi papasukin yung nanay ni Jinggoy at saka mga kapatid. Ngayon ang gibriefing sa karapatan para magdoktrina ni Jinggoy nga hindi aamin. So, yan na yun, sir, ang sitwasyon. Sabi ko niya, Lugansa, ito lang, sir. Papasukin yung nanay ni Jinggoy, sir, at saka yung mga kapatid para makausap ko rin. Ipacheck lang, sir, dahil yun, butangan visitors tag. Yan man lang inireklamo, sir, ng parents ni Jinggoy. Pag papasok na yan, sir, ina-out sila, sir, i-check lang. Nalulugi nga tayo, sir. Sabi ni Sir Lugansa, sir, bakit? Sir, ang mama ni Jinggoy, sir, nanay ni Jinggoy at saka kapatid, ang nagastos, sir, is Madre. Accommodation nila kain, nasa assumption, sir, sa buhangin. Tayo, sir, wala tayong natulong, kaya nalugi tayo. Kung gusto natin kunin ang loob ni Jinggoy, sir, ganito. Sige. So, approve yung Gansa, sir. So, nawala ang rally. Si Jinggoy, kinausap ko ngayon, sir, na pababain mo yung kapatid mo na sniper kasi kung mamalasin niya sa bundok, masisi mo ako, kawawa yung buhay ng kapatid mo. Hindi magtagal, madidikitan ko yan. Kasi alam mo naman, Jay, yung mga tao sa bundok, halos akin na. Tao mo, tao ko rin. So, gobyerno man ako, mag-aabot tayo. So, tama man ako. So, ibigay mo ng hiling ko. Surindirin mo yung kapatid mo habang may panahon pa. Sige, sir. Pasurindir ko, sir, pero hindi sa'yo. Bakit? Kung ipasurindir ko sa'yo, sir, malaman ng karapatan, sino ang tutulong sa akin? Ikaw, hindi ka man tutulong sa akin. Hindi na ako ng karapatan. Hindi na ako makalabas dito. So, pawin ko ng buhol, sir. Hala, sige. Kung anong maganda. Pinawi ng buhol, sir. Pinababa. So, yun ang history ni Jinggoy, sir, na pagkakuha ni Jinggoy, sir, ang nangyari, sir, dandahan na, sir, yun. Ang 103 na armado ni Jinggoy sa Guerrilla Front 3, umabot na, sir, ng 19. Ang Guerrilla Front 33, sir, ang 60 plus, umabot na lang ng 12. Kaya, sir, nalipat kami dito sa Kabadbaran. Oo, dahil nalusaw nyo na yung Wala, sir. guerrilla plan. Giba talaga yung dalawa, sir. Iba yun, dahil nahuli nyo yung pinaka-liderato. Dalawa, sir. Yung sa trabaho ko, sir. Talaga, sir, sa trabaho ko, didikit ko, sir. Ang ginagawa ko rin, sir, si yung mga dato, natatalo sila, sir, kasi yung mga religion doon sa bundok, sir, akin lahat. Ay, paano, sir? Yun man ang tagadala ng pagkain ni Jinggoy, kaya yung lahat ng NP, sir, nagtataka si Sir Magaso, sir, kahit saan pumunta yung NP, malalaman ko. Tapos, yung nag-guide ni Sir Magaso, sir, nag-speed man sila, sir, si Odol, naka-briefing yun, sir. Lahat ng postingan ng NP, alam ni Odol. Kaya pagbato ko, sabihin mo, Odol, doon, i-guide. Basta parating kwindro, sir. Sa Kamag, sir, nataka sila, bakit alam ko? Paano, sir, yung simbahan doon, sir, ito yung high ground, yung Kamag kabila, makita ra. Kaya monitor lahat, sir. Pagkapindawan nila, sir, yun na, narilib kami dito, sir, kasi wala na. Lipat na naman kayo ng ibang lugar. Oh, dito na, sir. Dito na sa... Kabadbaran, sir. Pagdating ng Kabadbaran, sir, dahil ganun pa rin siya ng trabaho ko, napakadali, sir. Yun ang dinibilog ko yung baksal. Kaya yung baksal, sir, yung paglusob na yun, sir, nakaplano yung lahat sa akin, sir. Ang ako nag-develop, sir, Mira yung CEO ko, sir. Siya yung nagsusuporta, sir. Kaya nailatag yung kwan doon, sir, sa baksal. Hanggang pagpasok, sir, sa sundalo, nakuha kagad, sir. Hindi naghihirap ang trupa. Na walang disgrasya. Madali na lang yung baksal. Oo, madali na, sir. Then, pagka doon, sir, ang style ng NP doon, i-inkwentruhin niya tayo kasi subukan nila ang special forces. Ngayon, sir, sa 3 months namin ng banatan doon, di ba sila nakagasgas ng special forces, sir? Kaya ang nangyari, takbo sila dito, sir. Yung NP doon sa Kabadbaran. Pag takbo dito, sir, biglang nag-shopping tayo ng 29 IB, sir. Dito na kami, sir, doon naman ang 29. Ngayon, sir, pag-duot natin dito, yung NP pumunta ng Bayugan. Binigay yung Bayugan, sir. Kaya nakuha natin lahat. So ngayon pag trabaho ko dyan sa Bayugan, sir, napasurrender ko yung Vice CEO ng Guerrilla Front 8, sir, yung si Bogs. Pag surrender noon, sir, madali nang nakakuha, sir. Kaya nagpasapasa na yun, sir. Yung iba na ayaw mag-surrender, kaya nakuha sa gira, sir. Marami din ako napasurrender dito, sir, napasundalo na. Sa trabaho, sir. Hanggang dito ako nakapag-retired na, sir, sa 3rd Special Forces Battalion noong 2023 na ang CEO si Colonel Bailo na sabi niya mag-relax ka na, Clar. Kasi tama na ang serbisyo mo. Grabe na yung sobra na yung Oo. ambag mo dun sa Armed Forces, no? Ang masabi ko lang, sir, sa mga kasamaan ko, lalo mga junior pa, kung marinig niyo itong kwento ko, una, dedicated tayo sa trabaho. Bakit nagtrabaho tayo? Para mabuhay tayo, yung anak natin, misis natin.
parents natin, parents ng misis natin, yung pamilya at saka makatulong tayo sa taong bayan. Kasi pag dedicated ka, focus ka sa trabaho, then ang pinaka number one talaga, ang ugali. Kasi ang dala ko talaga sir, ugali lang, pakisama sa bundok, pakisama sa mga tao din, huwag mangako na hindi kaya ibigay, yun lang din, dasal sa Panginoon. Ang Panginoon number one sir, kasi kung ako sir, wala akong tinakutan, kundi ang Panginoon lang, doon ako natatakot sa Kanya kasi kung anong kumanya, susunod ako kasi tama talaga siya. At wala, hindi siya sabi na papapahama ka. So hanggang noong 23 August ang cut-off date ko, nag-retired ako, sabi ng tropa, hindi ako pwede titira dito kasi kilala akong intelligent, tumatawa lang ako. Sa awa ng Diyos, hindi man sa pagyabang hanggang ngayon, buhay ako na wala namang gumagalaw sa akin kasi pag NPA, kinausap ko naman sila na nag-retired ako kasi ayaw ko na yung trabaho ng ganyan, ayaw ko magkagulo tayo, so wag lang niyo akong galawin pati pamilya ko. At pero kung sakali na galawin niyo ako, pag hindi ako ibigay ng Panginoon, maghahabulan naman tayo uli, babalik na naman ako sa gobyerno. So kaya malang ipinagmamalaki kong special forces sir, una, well-trained. Well-trained special forces, marunong mag-adjust, flexible bang special forces operator, lalo makipag-deal sa kapgos natin ang mga civilians. Number one kasi mga kapatid, mga soldiers kasama ko, lalo sa mga junior ko ngayon, ang una talaga ang gagawin, pagkisama sa civilian, dandahan kausapin, na naligaw sila sa landas. So, pagising natin na mali yung pumunta sa NPA. Kasi wala tayong kinabukasan. Yung gusto naman na malalaman ng gagawin ko, lalo sa NPA area, simple lang, napakadali. Yung barangay module, tama yon. Pero ang hindi lang nyo alam kung paano talaga i-apply, ito lang, pag umabot kayo ng sityos, alamin nyo kung sino yung nalinyahan ng NPA, papuntang Purok. Pagdating ng Purok, papunta ng barangay, tatlo lang ang sa barangay sentro ang titingnan nyo kung sinong dahi. Either si Kapitan, kung hindi, si Episoder Kagawad, either si Chief ng CBO. Karamihan yan, tibok, lugar nga nasinan ako sa NPA, ganun lang. Kaya matatawa ako pag ako na yung nag-ooperate kasi plaster ako, hindi ako nagtatago. Kahit saan ako, kilala ko si John Claramon. Hindi ako nagmamayabang, kundi ginagawa ko lang tungkulin ko. Dedicated ako sa trabaho para mabuhay yung pamilya ko. Sawa ng Diyos, nakapag-retired ako. So ngayon, nandyan naman ako tutok sa pamilya. Yes.